Ahem. Mula sa nakabukas na pinto, naroon si Clyden Villacorda. Oh my sir, good morning po. Pasok po kayo. Si Carla na halos di alam ang gagawin sa pagkataranta pagkakita sa isa niyang boss. Halos lumuwa rin ang mga mata na siya ina pagkakita sa asawa ora mismo. Hi, what are you doing here? Di na siya ina napigilang tanong habang papalapit siya sa kinatatayuan nito. Tinanggal ni Clyden ang suit nito but still deadly handsome. Pinangunutan siya ng lalaki ngunit lumapit pa rin siya dito. Did you just say that your friend's dad is going home today? Makahulugan nitong pahayag. Yes, at malapit silang matapos magligpit. Patay mali siya ni Shainang sagot. Well then, I'm offering them a lift. Tura ni Clyden at halos synchronize ang ulo ng lahat na tumingin dito. Naku sir, maraming salamat po. Hindi po ba kayo maistorbo? Alanganing wika ni Carla, may pagkagat-koko pa ito sapagkat hindi siya makapaniwala na ang isang multi-company boss ay mag-o-offer sa kanila ng masasakyan. No problem. You're my wife's best friend and whoever that is important to her will be likewise important to me. Pahayag ni Clyden at napakagat-labi sa Shaina sa pagsabi nito ng kanyang asawa. Napakaw ang tingin na Dr. Chan at Carla kay Shaina na nooy halos aligaga mula sa kinatatayuan. Thank you, generous young man. I really appreciate your heart. By the way, I'm Mr. Fernando Santiago. Mula sa pagkakaupo, tumayo si Mr. Santiago, magiting na hinarap ang makapangyarihang lalaki. Hello, Mr. Santiago. I am so happy that you're okay. You're a strong man. I'm Clyden Villacorda and my wife here is a good friend of your daughter. Wika ni Clyden at inakbayan sa Shaina na walang magawa, kundi automatic na tumango sa sinasabi ng asawa. Oh, I see. This kind girl is your wife? You're one lucky man. Pahayag ni Mr. Santiago at kapwa ang ngiti ang sinagot nila dito. Pagkatapos magkakilala sina Clyden at Mr. Santiago, naupo ulit ang matanda. Nakipag-shake hands din si Clyden kay Dr. Chan nang mapansin ito. Gulit nang aging abala sa mga prescriptions ng matanda kung kaya't naiwan silang nakatayo ni Clyden sa may gilid habang busy ang lahat. Who's the most handsome man that you're talking about earlier? Mula sa katahimikan nilang dalawa, mahinang saad ni Clyden. Napalingon naman si Shaina sa asawa ngunit napakapormal ng mukha. Di ni Shaina napigilang mangiti. Narinig pala nito ang sinabi niya kay Dr. Chan. Don't laugh at me kung ayaw mong paltan ko ng mata ng kalabaw, ang mata ng crush mong inchik na yan. Pagbabanta ni Clyden. Sa halip mainis sa Shaina, hinarap niya to habang natatawa. Kung di lang niya talaga kinala si Clyden, iisipin niya talaga nagsiselos to. Look at me! Natatawang pahayag niya rito. Tumingin naman ang lalaki sa kanya ngunit nakairap yon. I love you. Saan niya dito? Natigilan saglit si Clyden but after a while ay nag-change ang tabas ng mukha nito. Nagkaroon ng spark ang mata samantalang unti-unti ngumiti ang kanyang mga labi. Gusto ni siya inang yakapin ng asawa ngunit nakontrol niya ang sarili, thinking na hindi lang sila ang tao sa paligid. Nagkasya na lang siya sa pagkakangiti habang nakahalukip ang mga braso. Did you talk to her? Maya-maya ay tanong na dito. Tumingin sa kanya si Clyden at umiling pagkatapos. Nope, tura nito. Inobserbahan ni siya inang asawa ngunit tila natural lang naman ang pagkakasabi nito. Why not? Saad niya rito ngunit nagkibit iyon. Sakto naman natapos ang paglilipit ni na Carla at nagdeklaratong po pwede na silang umalis. After a while may pumasok na hospital crew at tinala ang mga bagahe ni Mr. Santiago. Maging ito may kinuha ng mga to sakay ng isang wheelchair. Pagdating sa baba, naroon na sa may harapan ng isang Mercedes-Benz na van mula kay Clyden. Doon sumakay sina Carla at Mr. Santiago kasama isa nilang kasambahay. Samantalang sa sasakyan naman ni Clyden sila sumakay at sinundan ng mga to. Si Clyden ang nasa driver seat samantalang si Kuya Ronnie. Di na nakita ni Shaina. Marahil umuwi na to sa villa or nauna na to sa KNV. Pagkaupo niya sa tabi ni Clyden, kaagad siya nitong hinila palapit sa kanyang katawan at binigyan ng halik. I love you, saad nito pagkatapos. Imbes kiligin ang bongga sa Shaina, natawa siya dito. I love you more. Turan niyang nakatawa at hinagilap ang kamay ni Clyden. Nilagay ang mga daliri sa pagitan ng daliri nito bago nakangiti. Silenyas ang papalayong van. Tumawa yon at pailing-iling inapakan ng silinyador. After 20 minutes sa daan, narating din nila ang subdivision na kinaroroonan ng bahay ni na Carla. Namangha rin sa Shaina sa laki ng bahay ni na Carla, sabalit hindi kasinggar at ganda ng villa ng mga Villacorda. Maging ang bahay na inuuwian nila ay wala ring makakatalo sa garat kagandahan, mapa-structure at interior design. Welcome to our humble home. Tura ni Carla na makababa sila at makalapit sa mga to.
Thank you for inviting us. Tura niya dito. The pleasure is mine, Mare. Let's go inside. May pahanda si Mayora sa pagbabalik bahay ni Daddy. Nakatawang pahayag ni Carla. Sa loob po tayo, sir. Pagpasensya niyo na po ang simple naming pamumuhay. Turan niya kay Clyden. Don't mention it. We're blessed that you invite us in your home. Sagot ni Clyden kay Carla. Nasa pakiwari ni siya na hindi komportable sa kanyang presensya. Mr. and Mrs. Villacorda, please come inside. Si Mr. Santiago nang malingunan silang papasok mula sa living room. Excited ang matanda pagkakita sa kanila at animoy tatayo pa, pero pinigilan siya ni Clyden. Please sit down and take a rest, sir. Medyo malayang travel from the hospital, baka napagod kayo. Tura ni Clyden, ngunit winigayway nito ang kamay bago tumawa. It's nothing, I'm already manned. Masiglang pahayag na matanda at tinawanan nila ito. Sa pakiwari nila, magaling na to dahil sobrang kasiglahan, lalo't nakauwi na to sa kanilang bahay. Iho, your surname sounds familiar. Are you related to the Villacorda Empire? Mula sa hapag ay tura ni Mr. Santiago. Halos natigil ang panguya ng lahat at tapako lahat ng matanda sa matanda. Dad! Saway naman ni Carla sa ama. Clyden Villacorda is a very private person at tulad ng nalaman niyang sitwasyon ng mag-asawa, baka ayaw nitong nauungkat ang identity nito. Ngunit ngumiti si Clyden, simpleng tumango sa matanda. I told you so, ang matanda na ikinumpas sa hangin ng ilang bahagi ng daliri. How are you related to Armando Villacorda? Patuloy pa nito. Ngumiti ng tipid si Clyden bago maikling sumagot dito. He's my father. Ang binata at natutop na matanda ang kanyang bibig. Really? He's a good friend of mine. He's a brilliant man. Bulalas ni Mr. Santiago habang nagkakatinginan ng kanilang mga kasama. That's awesome. Babanggitin ko po kayo sa kanya. Si Clyden at excited na tumango-tango. Halos magkasing edad lang si Mr. Santiago at ang kanyang ama at may possibility na magkakilala ang mga to. Idagdag mo pa ng ama ay ginugol ng halos kalahati ng buhay nito sa business, kung kaya't maraming taong nakikihalubilo dito. And according to the background check na ginawa ng kanyang tao, isa ring businessman si Mr. Santiago way back. Nagkalugi-lugi lamang ang mga negosyo nito sa mga hindi may paliwanag na kadahilanan. Wala naman sa report na gumawa ito ng illegal business throughout his entire career, so he considered him as a good man. Alas, he wasn't able to watch his business carefully kung kaya't bumagsak to. Ganon talaga ang business, kung hindi mo ibibigay ang full attention, time and effort, guguho ito. His father gave his 100% to their business, kaakibat ng kanyang skills sa pagpapatakbo, kung kaya't patuloy na mamayagpag ang KNV. Although he found some of his traditional techniques but still good and perfectly useful naman. Yung iba na unti-unti niyang pinapalitan, he is now in charge and managed it accordingly to his will. Di lang naman siya basta-basta. He graduated with flying colors to the most prestigious school in the world, specializing business management. Silently watching and learning different strategies of the famous people in business all over the world. If his father was strict and lenient, he made it triple, but has high regard with their employees. For him, hardworking and honest employees are the heart of a business. That's why he loves all of them and gives what they deserve. Just recently that I heard, iba na palang CEO ng KNV. Am I speaking to him right now? Mr. Santiago added. Clyden did not answer but he just smiled. He is a person of a few words and he doesn't need to tell the whole world who he is. Very humble man. Tura na matanda habang nakangiti sa gesture ni Clyden. He exudes power and nobility but his feet is on the ground. Di gaya ng ibang mayayaman na palaging buhat ang pangalan ng kanilang magulang just to get attention from people. Thank you for your support. Madamdaming tura ni Carla sa dalaga pagkatapos ng kainan. Humingi ng dispensa si Clyden na hindi sila magtatagal sapagkat meron tong importanteng meeting pagkatapos ng tanghalian. Nawindang ako. Di mo sinasabi kasama palang jowa mo. Nakatawang saad pa nito. Me too. Binabalang ko sa harap ng ospital. Ewan ko kung bakit nasa pintuan naman ng daddy mo kanina. Saad din na siya inan nakatawa. He loves you. Saad ni Carla at kulang na lang mahagalpak siya ng tawa. At bakit sinusundan ka, Aber? Pambabos ka nito. Aba malay ko, baka nagkataon lang. Pambabaliwala niya rito. Ay, ewan ko ba sa setup ninyong dalawa? Pero in fairness ha, bagay kayo. Halos kilig na kilig namang tura ni Carla, ngulit napailing na lamang siya dito. Let's go? Maya-maya lang lumapit na si Clyden sa kinaroroonan nila.
Nahuli tong lumabas dahil nakikipagkwentuhan pa si Mr. Santiago sa kanya. Thank you sir for coming and for your support. Wika ni Carla animoy hindi makabasag pinggan sa harap ng binata. Don't mention it. So paano? We go ahead? Ang binata at tumangutango iyon. Yes sir, sagot niya rito. See you tomorrow, Mare. Bali ni Shaina sa dalaga sabay beso-beso dito. See you, Mare. Tura naman ng dalaga bago lumulan ng sasakyan. Inapakan naman agad ni Clyde ng silinyador na makaupo siya sa tabi nito at pinaupo ang sasakyan. Thank you. Maikling wika ni Shaina nang makalabas na sila na subdivision. Ngunit tumingin lamang sa kanyang asawa at ngumiti. Maya-maya may kinuhang maliit na box sa may harapan at iniabot sa kanya. Nagulat ito ngunit inabot din iyon. What's this? Nagtatakang tanong niya rito. Open it. Utos ni Clyde kung kahit wala sa sariling sinunod niya ito. Pagbukas niya, tumambad sa kanya isang kumikinang na singsing. Manipis lamang ito ngunit may nakaukit na maliliit na diamond. It's too precious. Para sa kanya kaya to? Wear it. Tura ni Clyde sa asawang hindi makapaniwala sa narinig mula dito. Nagpalipat-lipat pa ang kanyang tingin sa mukha ni Clyde at sa singsing. Don't you like it? Hindi mo ba nagustuhan ang design? I will call the store at papapalitan natin. Saad ni Clyde na makita ang kanyang reaksyon. No, I like it. It's beautiful. Di magkanda o gagang pahayag ni Shaina, ngunit tumaas ang kilin ng asawa dahil sa kanyang pagkawindang. Para saan ba to? Sa wakas, tanong ni Shaina dito. Binigyan lang siya nito ng set of jewelry lately and take note, di lang basta alahas which is worth of millions of pesos. Bakit may pasingsing na naman to at sa tingin niya, hindi basta-basta ang presyo nito. Hindi mo yata nagustuhan yung wedding bond na nasa iyo, so I get one for you. Saad ni Clyde at natutop ni Shaina ang kanyang labi. OMG! Pahayag niya sa sarili habang inaalala ang kinalalagyan ng kanyang wedding ring. Of course I do. Nandito lang ako sa loob ng bag ko, halos torete niyang sabi. Totoo naman, yun ang pinaka-precious na bagay para sa kanya. Yun nga lang sa kanya sinusuot kapag out of the country or out of town siya. Di naman sa pagmamayabang, marami kasing umaaligid at nagpapalipad hangin sa kanya. Pero kung makita nila ang wedding ring, umaatras sa mga yon. Biro nga niya sa sarili, pambugaw ng lalaki ang singsing na yon. Sa tinuran ni Shaina, napalatak ng tawa si Clyden. Yung ring na dapat sana'y nasa daliri, nakatago lang pala sa bag. Ayaw ba niyang malaman ng lahat na may asawa na to? Just keep the older one in your bag and put the one in your finger, saad ni Clyden. Okay, is this my engagement ring? Nakuha ni Shaina ang magbiro dito. Habang sinisilip-silip ang nakalagay sa kaheta, tumawang asawa sa reaksyon niya kasabay ng paghinto ng kanilang sasakyan sa kanyang parking space sa A&A. Pagkapatay ni Clyde ng makina, kinuha nitong maliit na box mula sa kamay ng asawa. Nilabas ang sing mula dito at hinagilap kanyang kaliwang kamay. Let me put this on your finger. Saad ni Clyde sa asawang kusa namang inayos sa mga daliri. Para naman akong ikakasal ulit nito. Biro niya ulit sa asawa kung kaya't natawa si Clyde habang sinusuot ang singsing sa kanyang daliri. Nung kinasal kasi sila, basta na lang ibinigay sa kanya ang kanyang wedding ring. Hindi kagaya na kapag ikakasal ang lalaki ang maglalagay sa daliri ng babae at vice versa. Mabuti pala ngayon at may seremonyang nangyari. Kung di lang talaga pinipigilan na sitwasyon ng mga pangyayari, labis sanang kanyang kaligayahan pero alam ni Shaina, palabas lamang to kung kahit wag na lang. There, perfectly made for your finger. Do not ever try to take this off. Bilin sa kanya ni Clyden. Shaina felt ecstatic kung kahit wala siyang ginawa kundi tumango. Para kasing di mag-sink in sa utak niyang totoong sanuot ni Clyden ng singsing sa kanyang kamay. Nagulat siya nang hawakan ni Clyde ng kanyang baba and slowly pinagdikit ang kanilang mga labi. Happy wedding anniversary, tura ni Clyde pagkatapos. Agad nagmulat ng mata si Shaina mula sa pagkakapikit. Nagulantang siya sa sinabi nito. Sa mga pangyayari na wala sa isip niya ang buwan at petsa ng kanilang kasal o sadya niyang kinalimutan dahil hindi naman yon mag-last forever. Ang bilis lumipas ng panahon, 2 taon na lang. Sa halip, may excited na siya inang pahayag. Mula sa nakangiting Clyde Villacorda unti-unti, kumunot ang noo pagkarinig sa kanyang sinasabi. Parang excited ka sa annulment ha? Formal nitong sabi. Pagtingin na Shaina sa mukha nito, hindi ito maipinta. Napatanong tuloy siya sa sarili kung may nasabi ba siyang di maganda. Charing!
Ang ibig kong sabihin 2 taon na lang at mabubuwang na ako. Pagkakabig niya rito. Agad namang tumingin sa kanyang asawa sabay ng pagtaas ng kilay nito. Mabubuwang, mababaliw, ganon. Pagpapaliwanag ni Shaina. Baka kasi hindi nito naiintindihan ang word na buwang. At bakit? Formal na tanong ni Clyden. Ayokong isipin yon, erase. Si Shaina ang pumikit-pikit pa habang nakahawak sa sentido. Sa kanyang kakwilahan, hindi napigilan ni Clyden ang mapangiti. He grabbed her and kissed her like he had never been kissed before. Halos sinahabol pa na Shaina ang paghiya niya nang bitiwan siya ng binata. Save your energy, sweetie. I'll get back to that. Let's go to my office. May meeting ako in 30 minutes. Nakatawang saad ni Clyden. Agad ni Shaina ang inayos ang sarili pa itagong pamumula ng kanyang mukha. After 2 minutes, lunan sila sa secret elevator pataas, papunta sa opisina nito. Is it okay if I leave you alone here? Sa conference room lang ako. You can stay in the room if you want. Saad ni Clyden. Pagkarating nila sa office ng asawa. Don't worry about me. I can take care of myself. Wika na Shaina dito. Tinanggal ni Clyden ang suit at sinampay sa likod ng upuan. Kasunod nun ang tie at pagkatapos mga buttons ng kanyang long sleeve. Pakiwari ni Shaina, maliligo to bago humarap sa meeting. I'll help you. Tura niya dito. Kinuha ang kamay ng asawa, tinanggal ang botones sa sleeve nito. Inayaan naman siya ni Clyden maging sa pagtanggal ng botones sa may shirt niya. Pinaubayan niya sa asawa. What he just did is to watch her and fancy her every move. Shaina is too close and he can feel her warm body. He can sniff her sweet smell and her soft hair touches his skin. Her energy is too strong and he cannot hold himself not to touch her. Nagulat pa to nang haplusin niya ang kanyang napakakinis na mukha. Nilapit niya ang mukha nito and gave her a kiss. Hello sir, the conference room is ready in 15 minutes. Biglang tumunog ang intercom at kasunod nito ang boses ng sekretary ni Clyden. Parehong nagulat ang dalawa. Sa Shaina halos mapatalon habang nakatakip ang labi ni Clyden sa kanya. Sa pagkagulat, binuro niyang mukha sa dibdib ni Clyden habang natatawa. Tumawa rin si Clyden habang naiiling na tinuro sa asawa ang sofa sa loob ng kanyang opisina. Tumalima naman yon bago lumapit si Clyden sa intercom at sinagot si Grace. Copy that. I'll be there in 15 minutes. Saan niya rito? Okay, sir. Maikling sagot ng nasa kabilang linya. Grace, can you order hundreds of roses and deliver to my place in F Park? Pakiusap na utos ni Clyden dito. Okay, sir. Right away po. Thank you. See you in the conference room. Tura niya sa secretary bago pinindot ang end button. Pagkatapos makipag-usap sa sekretary nito, sumenya si Clyden sa asawa na nakaupo, nagbabasa ng magazine sa may sofa. Tumango naman yon kung kahit nagmamadali siyang pumasok sa secret room, naligo at nagbihes. Inayos pa niya ang kanyang long sleeve habang palabas sa kwarto pagkatapos. Nang makita siya ni Shaina, agad yung tumayo at inayos ang kanyang tie. Are you sure you're okay here? Parinigurong tanong ni Clyden. I'm fine. Nakangiting sagot ni Shaina. Bago kinuha ang suit ng asawang nakasabit sa chair nito at sinuot sa kanya. Agad naman si Shaina ang hinawakan sa bewang ng asawa, pagkatapos dinampian ng halik ang kanyang labi. See you later. Tura ni Clyden pagkatapos at nakangiti namang tumango siya dito. I love you. Dagdag na tura ni Clyden at napatawa si Shaina. I love you more. Sagot naman niya na hindi mapuknat ang pagkakatawa bago pinisil ni Clyden ang kanyang ilong at lumabas na sa opisina. Past 4 na natapos ang meeting ni Clyden sa mga project managers. May malakas silang project sa Davao at kinilatis niyang maigi kahit sa pinakamaliit na detalye ng proyekto. Clearly presented naman ng buong team. May mga konting changes lang dahil sa kanyang mga suggestions. Sir, delivered na po yung order ninyo? Pahayag ni Grace nang sabayan siya nito pabalik sa kanilang opisina. Good job, thank you. Turan niya sa secretary at ngumiti yon sa kanya. Cancel all my schedules starting this 4 p.m. onwards. Utos ni Clyden kay Grace nang makarating sila sa cubicle nito. Pero sir, may dinner meeting po kayo kay Mr. Smith? I will be out earlier. Make some necessary arrangement. Saad niya kung kahit walang nagawa si Grace kundi tumango. Masusunod po sir. Sagot ng sekretary niya at kinumpas ang daliring nakahawak sa table bago pumasok sa kanyang opisina. Pagpasok ni Clyden ay agad niyang hinagilap ng mata si Shaina.